Hello, kadut-dut! It's me, your mommy teen, your kadut-dutan. Ikaw ba'y mahilig makinig ng horror stories o manood ng mga horror movies na tulad ko? So ngayon, nag-iisa ako dito sa kwarto at simulan nating makinig ng horror stories galing kay Nginig Stories at mapapakinggan nyo to sa kanyang YouTube channel na Nginig Stories. At itong pamagat, Ospital at Pasyente. The True Horror Stories. Tara, makinig tayo at magtakutan. Yo, Kirara. Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, pakilike mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Ospital at Pasyente, True Horror Stories. Magandang araw mga Kirara at sa iyo Sir Kira. Ako po si Andrea ng Pasig. Medyo matagal na rin akong listener ng horror podcast o narrations sa YouTube. Pero mas madalas akong maglagay sa channel nyo nila Sir Neb, Pinuno at Boss Paul. May gusto lang sana akong ibahaging kwento sa inyo. Actually, matagal na itong nangyari. Siguro mga 2013 o 2014 yon. Nung ipanganak ng tita ko, yung bunso nila. Sa isang maliit na private hospital siya nanganak. Dito lang din sa Pasig. Hindi ko na lang po papangalanan. Pero malapit na rin siya sa Cainta. So, bakasyon yun. Actually, kaka-graduate ko lang noon ng college. Nag-a-apply na ng trabaho, pero hindi ko pa sineseryoso. Oh, sa mga taga-Pasig at Cainta, alam nyo ba kung ano yun? Nasa Pampanga ako nung time na yun. Kung anong private clinic yung sinasabi niya. Ako kasi hindi ako familiar. So, baka familiar kayo. Eto na, pakinggan natin. Nagbabakasyon sa bahay ng mga lola ko. Tinawagan ako ng asawa ni Tita May na si Tito Ron. Kung pwede daw akong umuwi muna sa Pasig para samahan si Tita sa ospital. Kasi nga nanganak na daw ito. Medyo nagulat ako noon kasi parang mas maaga sa inaasahan namin yung panganganak niya. Pero syempre, sumigid naman agad ako ng uwi sa Pasig. Hindi kasi pwedeng magstay si Tito Ron sa ospital para bantayan si Tita May. Dahil may trabaho siya sa umaga. Gabi lang talaga siya makakapagbantay. Bumiyahin na rin ako nung araw na tumawag si Tito Ron. Isinama ko yung dalawa kong pinsan para hindi naman boring sa ospital. Pagdating namin, may naabutan kaming parang kumusyon sa labas ng katabing kwarto ni Tita. So bale, private nga kasi, kaya kanya-kanya ng room yung mga pasyente. Ewan ko lang pala sa ibang floor ha, kasi ganun sa second floor kung saan nakakonfine si Tita. At saka hindi ko rin pala alam kung may iba pang mga room sa ibang floor. Doon lang kasi kami nung nagstay sa second floor. Pero may hagdan pa paakyat eh. So baka meron. O baka iba na yung naupa doon. Hindi ko talaga sure. At dahil nga may komusyon, syempre nakiusi muna kami, di ba? Yun, kay Marites. Basta nasagap ko nung pagdaan namin sa kanila. Jowa daw nung pasyenteng nanganak yung lalaking nasa labas. Kasama nito yung nanay at tatay niya siguro yun. Parang nagpipilit silang pumasok. Pero ayaw pumayag ng pamilya ng babae. Hindi kasi ata tanggap yung relasyon nila. Parang something ganyan yung pagkakaintindi ko sa usapan nila eh. Eh saglit lang naman kaming dumaan doon. Kaya hindi ko gaanong buo yung kwento. So yun guys, nakinig sila nung chismakan dun sa kabilang kwarto. So hindi mo naman talaga maiiwasan yan eh, kasi syempre dikit-dikit lang naman din mga kwarto dun, diba? So ito na, alamin natin kung ano nga bang nangyayari dun. Oh, pagpasok namin sa room ni Tita, eh wala pa siya doon. Pero kung tama yung pagkakaalala ko, nandun na yung baby. Nandun din si Tito Ron. At sa kanya ko nakumpirma na ganun nga yung eksena dun sa kabilang room. Hindi ako chismosa, pero ang galing ko lang tsumamba. Marites. Mga 30 minutes siguro ang nakalipas.
Dinala na ng mga nurse si tita sa room niya. Gising na siya pero manhid pa yung katawan sa anesthesia. Cesarean kasi siya. Uwian na. So pag cesarean talaga medyo matagal-tagal yung recovery. So yun guys. Panoorin muna natin tong commercial. Mag-in-drive ka na lang. Dito, makakauwi tayo sa murang halaga. Makakapili pa sa drivers nila. Biyahing patas ang presyo, i-download na. Siguro mga 11 or magto-12 na ng gabi nung iwan na kami ni Tito sa pagbabantay. Wala pa daw siyang tulog, kaya uuwi na muna siya dahil maaga pa ang pasok niya kinabukasan. Masingit ko lang guys. Tuwang-tuwa kasi ako kasi para kung bumalik sa nakaraan, 'di ba? Bihira na tayo makakita ng ganyan klase. Ang tape recording yan eh. 'Di ba may side A saka side B yan nung araw. So yun lang. So napakaganda nung kanyang background. Okay na rin noon si Tita. Nakakausap na namin. Hindi pa siya pwedeng kumain that time. Tubig-tubig lang. So ito pala yung pamagat niya. Hindi tanggap by Andrea. Lumabas na lang muna ako para kumain. Diba? Para talaga siyang tape. Sinabihan ko yung mga pinsan ko. Salit-salit na lang kami sa paglabas para dalawa lagi yung bantay ni Tita. So ayun na nga. Bumili lang ako ng bacon and egg sandwich sa Angel Burger. Tapos bumalik na ako sa ospital. Doon ako pumesto sa may hagdan. Katapat ko lang noon yung pinto. Bakit hindi lang siya kuya kumain dun sa mismong Angel Burger guys? Meron namang nagbabantay pa dun sa tita niya, no? Yun lang, napaisip lang ako guys kasi total nandun ka na rin naman sa Angel Burgers, may mga upuan naman dun. At hindi ka na lang dun kumain, di ba? Dinala mo pa sa ospital. Anong 2 room sa second floor? Wala kasing kahit bench man lang na pwedeng diba? maupuan sa labas ng room. Wala siyang maupuan. Habang kumakain ako at nagsiselfone, nakita kong dumaan yung jowa ng pasyente sa kabilang room. Sure ako na siya yun. Kasi yun pa rin yung suot niyang damit at shorts. Mabagal siyang naglakad papunta sa tapat ng room ng jowa niya. Yung pagdaan niyang yun sa tapat ko, siya ding pagdaan ng malamig na hangin. Uy. Hindi siya yung bastang malamig. Wait guys. Di ba pag ganun, may pagdaan ng malamig na hangin? Parang eerie feeling yun eh. Ako kasi kapag ganun yung pakiramdam ko, parang may something na paranormal. It's either katabi mo o dumaan sa'yo. Ewan ko lang. Pakinggan natin kung ganun din ba yung kanyang experience. Yun bang parang may dumamping yelo sa balat ko? Uy, scary. Yun yung pakiramdam. Pero hindi. Na-experience ko yan guys, as in, nang nasa Cavite pa ako, na nag-stay in ako doon. Kasi doon ako na-assign para mag-work. At meron kaming inupahan doon na apartment. So, medyo scary yung apartment na yun dahil talagang may nagpaparamdam doon. At yung sinasabi niyang malamig na hangin, naranasan ko yan doon guys. Tumayo talaga yung mga balahibo ko dito sa aking dito sa aking katawan. Ayan. So, yan yung mga sometimes ganyan nagpaparamdam ang mga mga mumu. Tara. Pinansin yun. Tuloy lang ako sa pagkain ko. Pero kasi Kakabilib siya, hindi niya pinansin, di ba? napaka-unsettling nung pakiramdam ko nung mga sandaling yun. Ako lang, malis na ako Dumating dun. yung lalaki. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Na feeling ko magkakasakit pa ako. Tapos ayun nga, ang lamig bigla. Hindi naman naka-aircon sa labas ng mga rooms. Di ba? At hindi din naman ganun Yun lang, kalakas yung kapag hangin para lamigin ako ng ganun. Talagang pinaninindigan ako ng balahibo sa lamig Kasi kung may aircon, possible pa na may doubt ka kasi syempre malamig ang aircon, di ba? Pero katulad ng sinasabi niya, nasa hallway siya, wala naman daw aircon, pero bigla na lang may ganung klase ng lamig. Uy, nakakapangilabot yan, uy. Yung lalaki, andun lang siya sa tapat ng room. Parang nag-iisip kung kakatok pa siya o ano. Well, gets ko naman kung nagdadalawang isip siya. Matapos nga naman yung nangyari kanina. Pero wala naman kasing mangyayari kung basta na lang siyang tatayo doon sa tapat ng pinto.
Sa tingin ko, may issue yung lalaki dun sa pamilya ng babae. Bakit ganun? Ayaw siyang papasukin. So, alamin natin. Tapos eto na nga yung pinaka nagpakilabot sa akin, Boss Kira. Nung una kasi, hindi ko siya masyadong tinatapunan ng tingin. Pero kita ko siya sa peripherals ko. Kasi nga, katapat ko nga lang yung rooms. Nung nag-decide akong tignan yung lalaki, nabigla ako sa itsura niya. Sira-sira yung damit at shorts niya. Tapos puro dugo. Ang dami niyang sugat sa tuhod at braso. Meron siyang hawak na basag na nutshell na helmet. Wait guys, di ba kanina dumaan sa kanya? Dahan-dahan lang daw na naglalakad. As in, wala pa siyang napapansing kakaiba. Pero ito, na nandun na sa mismong tapat ng room. Bakit may ganun? Bakit ganun na itsura niya? Bakit? Tapos may tumutulo pang dugo doon. Pag-angat ko ng tingin sa mukha niya, nagulat ako nung bigla siyang lumingon sa akin. Kitang-kita ko yung deformed niyang mukha. Basag yung bungo niya, Boss Kira. My gosh. Tapos, agos ng agos yung dugo mula sa ulo niya. Yun lang. Guys, grabe. Grabe. Kasi kung sa akin mangyari yun, baka nagtatatakbo na ako, nagsisigaw na ako kasi matatakotin ako sa dugo. Pero siya, nakaya niya pang titigan, nakaya niya pang mag-stay doon, di ba? Kayo ba kaya nyo? Kawawa naman siya, nangyari. Hindi ako nakasigaw sa gulat at takot ko nun. Talagang natuod ako sa kinapupwestuhan ko. Naputol lang yun nung biglang bumukas yung pinto ng kwarto ni Tita May. Tapos lumabas yung pinsan kong si Ara. Kaya napabaling yung tingin ko sa kanya ng ilang segundo. Pero pagbalik ko ulit ng tingin doon sa kinatatayuan ng lalaki, wala na siya. Saan siya napunta? Boss Kira, aaminin kong napaihi ako ng bahagyanan sa panty ko. Grabe kasi yung takot na naramdaman ko. Hindi pa ako nakagalaw agad nun. Nakatakbo lang ako nung tawagin ako ni Ara. Ang tagal ko daw bumalik, nagugutom na rin sila. So guys, kung tao yun, hindi naman basta-basta makakaalis ng ganun-ganun lang yun sa isang iglap, di ba? Di kaya something multo na yung nakita niya, hindi talaga tao. Tulala ako nun habang nagbabantay kay Tita. Hindi ko alam kung ikukwento ko ba o hindi. Kwento mo na. Pero mas pinili ko huwag na muna. Pag-uwi na lang kako namin, sabi ko sa sarili ko. Sa bagay. Para na rin hindi Nakatakot kami naman talaga. magkatakutan habang nandun pa kami sa ospital. Kinabukasan nun, mga magtatanghali siguro yon. Narinig namin na maingay na naman sa kabilang room. Kaya sumilip kami ng bahagya sa pinto. Yung nanay ng lalaking jowa. Tapos kapatid niya siguro yung medyo patapatang babae na kasama ng matanda. Parang may pinag-uusapan sila ng pamilya ng babae. Mula doon, dinig namin yung iyak ng babaeng jowa. Umiiyak din yung magnanay. Pero hindi namin nasagap kung anong meron. Kasi nahiya kami nung bigla kaming lingunin ng nanay ng lalaki. Kaya biglang pasok din kami, sabay sara ng pinto. Baka may nangyari dun sa lalaki, guys. Nalaman lang namin yung nangyari nung may pumasok na nurse sa room ni Tita para bigyan siya ng gamot. Sobrang curious kasi talaga kami, kaya tinanong na namin sa kanya kung alam pa niya kung anong nangyari sa kabila. At ayun nga, sabi ng nurse, wag lang daw kami maingay. Pumunta daw pala yung nanay at kapatid ng lalaki para ibalita na patay na daw ito. Shucks. Na-aksidente daw sa motor nung gabi. Wala. Galit na galit yung nanay kasi ang sinisisi nila yung pamilya ng babae. Oh, kaya pala. Ang sabi kasi, papayag lang daw silang makita ng lalaki yung anak niya kung babayaran nito yung bills sa ospital. Grabe naman yun, guys. So tingin nyo, no? Parang hindi naman katanggap-tanggap talaga yun na
gusto lang makita anong boyfriend yung girlfriend ni ganun ang sasabihin ng magulang. Di ba? Bakit ganun? Parang sila pa yung nagtulak dun sa tao, di ba? Para mamatay. Estudyante pa lang pala yung lalaki. Kaya wala pang trabaho. Estudyante pa, At hindi din naman daw sayang. mayaman yung pamilya para makapaglabas ng pera Kita agad-agad. mo? Kaya ayun, malamang daw na nagkukumahog na makahanap ng pera yung lalaki. Sa isip ko, kaya pala ganun yung itsura niya nung makita ko siya. Nakakaawa man, pero nakakatakot pa rin. Ang galing nga ni Marites ng nurse. Nakachismis agad siya. So yun lang naman po, Boss Kira. Never kong Nakakalungkot naman yung stories nila kasi nagmahalan lang naman yung dalawang magkasintahan, tapos hindi natin kasi alam kung anong dahilan bakit na ospital yung girlfriend. It's either kasalanan ba nung guy, nung boyfriend, kaya na ospital yung girlfriend, kaya gano'n na lang yung galit ng parents nung girlfriend. At parang ayaw pa siyang pasilipin man lang doon sa girlfriend. Pero grabe guys, no? Nakakasad na isang buhay, napakabata pa, ang nawala nang dahil dun sa pangyayari na yun. So, yun. Lesson learned talaga. At maiksi lang yung buhay. Yeah, huwag tayong masyadong nega. So guys, hintayin nyo at meron pa tayong susunod ng pakikinggan. Mahaba-haba pa to. Nakakalimutan yun kasi yun yung unang beses na nakakita ako ng kaluluwa ng tao. Kahit ako di ko malilimutan. Diyos ko. Makakita ka ng duguan. Hanggang dito na lang po. Duguan. Sana mapagbigyan mapasama Tapos sa multo upload pa nyo. siya. Salamat po and God bless. Ito naman yung ating second stories. Ang pamagat niya ay Walang Nakaputi by Ellie. Walang Nakaputi. Kira, hello po sa lahat ng tagapakinig ninyo. Sana po mabasa at maisama nyo din itong kwento ko sa mga i-upload ninyo. Isa nga po pala akong nurse, Sir Kira. At ito pong kwento ko ay ang una at hopefully ay huling paranormal na karanasan ko na habang nasa duty ako. Maikli lang po pala ito, kaya sana mapagbigyan pa rin. Naalala ko lang talaga bigla, kaya naisulat ko. Anyway, naalala kong nag-grounds ako. Bandang 4:00 ng umaga yon. Since wala pa akong kahit anong karanasan sa multo o kahit ano pa mang paranormal, ay hindi ako bastang natatakot. Kahit pa madami na akong nadidinig sa mga kasamahan kong nurse ng mga nakakatakot na karanasan nila sa ospital na yon. Pero kahit wala pa akong karanasan, ay may natural kasi akong takot sa mga lugar na madidilim. Doon banda sa dulo ng hallway, yung pinaka-ayaw kong parte sa floor na yon. Mahina kasi yung ilaw sa banda doon, kaya madilim. Ilang beses na... Pero di ba nga guys, sabi nga nila, mas marami daw talagang multo kapag ospital ang pinag-uusapan. Kaya kung nagtatrabaho ka sa ospital o nasa ospital ka ngayon, andyan na sila. Namin na-request na palitan ng ilaw doon, pero wala pa din. Hindi kasi maraming namamatay talaga sa ospital, diba? So yung soul is nandun. Pinasok yung nasa dulong kaya mas kwarto. marami nagmumulto. At nakita ko doon na gising pa yung bantay ng pasyente. Parang ang kakagising lang niya dahil naabutan ko siyang nag-iinat pa. Binati ko siya at ipinaalam na i-check ko yung pasyente. Nagulat lang ako noon nung tanungin niya ako kung bakit uulitin ko yung pag-check at kung may problema daw ba. So sabi ko, wala naman po. Tapos tinanong ko din kung meron na bang ibang nurse na nagpunta doon. Sagot niya, meron daw. Ganun? Nakaputi daw na babaeng nurse.
Chinek at inayos lang daw nito yung dextrose ng mama niya. Tapos lumabas na. Tumango na lang ako. Kaya chinek ko na lang din kung okay ba yung dextrose ng pasyente. Tapos nagpaalam na ako sa kanya. Alam mo guys, may naalala lang ako kasi siguro mga 2 times na nandun pa ako sa Qatar na ospital yung amo kong babae. At pinagbantay niya ako nung gabi. Parang alam niyo yung takot na sa dilim. Tapos patay na oras. Tuwing may papasok at lalabas ng mga nurses, ganyan. Tinitignan ko talaga sila isa-isa. Tinitignan ko silang maigi at mabuti. Kung silhouette lang ba sila. Kasi mumu yun. Diba? So, yan. Na-share ko lang. Pero dahil alam ko naman na madaming katatakutan talaga sa kahit saang ospital, hindi ko na sinabi sa kanya na wala kaming nakaputing nurse nung mga oras na yun. Naku, sino kaya yun? Scary. So, ito na. Pang third, Dugo by Buboy. Ano naman to? Hello, Boss Kira. Itago niyo na lang ako sa pangalang Buboy. Listener niyo po ako from Batangas City. Itong ibabahagi ko pong kwento ay nangyari taong 2003 nung na-hospital po yung tatay ko. Isang hapon yun, habang nasa klase ako. Grade 5 ako nito kung di ako nagkakamali. Pumunta yung kapatid kong bunso sa school. Pinapauwi daw ako ni mama dahil na ospital nga daw si papa. Agad naman ako nag-excuse sa teacher namin. Sinabi ko yung dahilan, kaya pumayag naman ito na umuwi na ako. Sabi ng kapatid ko, diretso na daw ako sa ospital, sabi ni mama, dahil wala daw kasama si papa doon. Si mama kasi, kalat agad yung paa kung saan makakadelihin siya ng pambayad sa ospital at pambili ng mga gamot. Totoo yan, kapag may na-hospital, ganun talaga. Meron po Financial kasing yung puta sa problema. puso si papa. Kaya may mga ganong pagkakataon talaga na bigla na lang siyang manghihina at mahihimatay. Pero hindi naman madalas yon. Bihira lang din kasi malakas po ang fighting spirit ni papa. Pagdating ko sa ospital, tinanong ko agad sa information kung saan yung room ng papa ko. Nakalimutan ko na kung anong room. Basta sa second floor yon. Nakalagay din naman sa labas ng room yung mga pangalan ng pasyente na nakakonfine sa loob ng room. Nag-alangan pa ako nung una kasi pagbukas ko ng room, hindi ko agad nakita si papa. Nag-CR lang pala. Buti sinabihan ako ng ibang mga kasama ni papa sa room. Doon lang kasi siya noon sa maramihan kasi wala naman kaming perang pang private. So yun nga, putla pa si papa nung matatnan ko. Actually, hindi nga pala. Parang nangingitim pala siya. Nung makita ko si papa, parang sumigla naman yung mukha niya. Agad niya akong Parang may pumasok. Parang may tago. Bigla daw ako natakot. Tusa na bumili ng makakain sa 7-Eleven sa tawid. Pinasabay niya na rin yung resetang gamot sa kanya. Bumili lang ako ng 2 siopaw, tubig at soft drinks. Tapos, balik na ako sa room ni Papa nung mabili ko na yung gamot niya. Pagbalik ko nga, 3 na lang silang pasyente doon sa room. Tas nagliligpit na rin yung pamilya ng isa pa na malapit doon sa pinto. 4 kasi silang naka-admit sa room na yun nung unang dating ko. Maya-maya pa nga, nakaalis na rin yung isa pang pasyente. Bale, 5 na lang kaming natira sa room na yun. Si Papa, ako, tapos yung isang pasyente at yung 2 bantay niya. Nakakakwentuhan ko sila bahabagya, kaya nalaman ko na asawa ng pasyente yung matandang babae. Hindi Kasi diba guys, pag sakit sa puso, usually talaga yun nangingitim. May kita mo rin dito sa mga dali-dali rin, nangingitim. nila nabanggit yung isa pang babae na kasama nila, kaya hindi ko na lang tinanong. Actually,
No choice lang naman talaga ako. Ipala Kaya itim, nakikipag-usap nagbabayulet. ako sa kanila. Itim. Nagbabayulet Hindi kasi yung ako color. komportable na makipag-usap sa mga taong hindi ko kilala. Lalo pa, doon ko lang naman sila nakita. Nakalimutan ko na yung dahilan kung bakit na-admit yung matandang lalaki. Medyo hindi ko rin kasi maintindihan yung pagsasalita ni nanay eh. Kasi parang kinakain niya yung words. Hindi malinaw. Tas medyo mahina pa yung boses niya. Pero ang daldal naman. Kaya kahit hindi ko naiintindihan minsan yung sinasabi niya, tango na lang ako ng tango. Eh yung kasama nilang isa pa, di naman nakikipag-usap. Basta nakaupo lang doon. Nakala mo may sariling mundo. Medyo creepy nga yung itsura nun eh. Alam mo yung parang ilang araw nang di naliligo. Tapos naka all black pa. Basta nakatingin lang siya sa pasyente nila. Kakakwento ni nanay, hindi ko napansin na nakatulog pala ako sa tabi ni Papa. Madilim na nung magising ako. Nandun na rin sila mama at yung kapatid ko. Mukhang ayos na rin ang pakiramdam ni Papa. Kaya naisip ko na makakalabas na din kami agad sa ospital. Maya-maya nun, nakisuyo yung matandang babae na papantay lang daw saglit ng pasyente nila. Bibili lang daw siya ng gamot at pagkain nila. Umuo naman si Mama. Ako naman, medyo nagtaka lang. Bakit kailangan pang ihabilin sa amin dalawa naman silang bantay. Pagtingin ko dun sa kasama nila, lalo pa akong nagtaka. Kasi hindi nagbago yung pwesto niya. Kung ano yung pagkakaupo niya kanina bago ako makatulog, ganun pa rin siya hanggang sa mga oras na yun. Di ko na lang pinansin. Kako baka may saltik sa utak kaya ganun. At kaya din siguro nakihabilin pa si nanay sa amin. Ilang saglit pa, may pumasok na nurse. Tapos, pinalitan ng dugo yung dextrose ni tatay. Doon ko unang beses na nakitang gumalaw yung isa pa nilang kasama. Naglalaki yung mga mata niya habang titig na titig doon sa isasaling dugo sa matanda. Lunok pa siya ng lunok. Nakakala mo natatakam doon sa dugo. Kagi, kinilabutan talaga ako nung makita. Ano yung guys? Espiritu o aswang? At parang takam siya dun sa dugo. Ako yun. Napatingin ako kay Mama. Pero parang wala lang naman sa kanila. Parang ako lang ang nakakakita dun sa babae. So hinayaan ko lang. Sunod nun dumating na rin si nanay. Nakita kong bumalik na sa dating posisyon yung babae. Tapos, hindi na ulit siya gumalaw. Sabi ko, Lo, ano yun? Pero bigla akong napaiwas ng tingin sa kanya nung bigla creepy naman sa akin. Hala. Tangina, nanlalaki sa pandidilat yung mga mata niya. Tapos yung itim, mas malaki sa normal. Na halos masakop na yung buong mata niya. Bakit siya lang yung nakakakita? Natakot ako nun. Kaya mabilis akong tumalikod. Kinausap ko yung bunso kong kapatid. Sabi ko, tingnan niya yung babaeng nakaitim sa kabilang bed. Nakakatakot yung itsura. Napatingin ako sa kapatid ko. Nung sabihin niyang, oo nga daw. Nakikita rin ng kapatid niya? Natatakot dun sa babaeng nakaitim na yun. Akala ko siya lang Tinanong ko si nakakita. Mama kung hindi pa ba kami uuwi. Kaso sabi niya, bukas pa daw. Kaya naman kabado ako nun. Pagkaalis ng nurse, ay nagpasalamat yung matanda kay Mama. Tapos, kwentuhan ulit sila. Lumabas na lang ako nun kasi natatakot talaga ako dun sa babae. Tapos, parang kami lang ng kapatid ko yung nakakakita sa kanya. Tumambay na lang muna ako nun sa 7-Eleven. Guys, kung kayo, sasabihin niyo ba dun sa mga matatanda yung nakikita niyo? Kasi sila hindi nila sinabi. Pero sa tingin ko dapat sinabi nila. Pagbalik ko ulit sa room, nakapatay na yung ilaw. Yung kapatid ko,
natutulog na doon sa isang bakanteng bed. Si Mama nagsi-cellphone. Hindi ko lang sure kung may katext o naglalaro ng Snake. Yun pa kasi yung uso nun. Yung matandang babae, nakaupo na lang sa bedside ng asawa niya at parang naghahanda na ring matulog. Hindi ko nakita nun yung babaeng nakaitim. Siguro kako umalis na, kaya nakahinga ako ng maluwag. Nahiga na ako sa tabi ng kapatid ko. Tas maya-maya lang, nakatulog na din ako. Di ko alam kung anong oras yon. Basta nagising ako. Inilipot ko yung paningin ko sa room. Pwede pala din yun guys, no? O baka hindi pa mahigpit sa kanila nung araw. Kasi diba sa iba, 1:1 lang. Isa lang pwede magbantay. Pero dito sa story na to, meron siyang nanay, meron pa siyang kapatid na kasama nagbabantay sa tatay. Sobrang dilim. Yung konting liwanag na lang na pumapasok sa siwang ng pinto ang meron. Nung tumagal nasanay na rin yung mga mata ko sa dilim. Tulog na rin ang lahat ng mga oras na yon. Pagdako ko ng tingin doon sa pwesto nila nanay, nakita kong nandoon na ulit yung babaeng nakaitim. Kinabahan ako kasi parang may kung ano siyang ginagawa nun. Shucks. Pilit kong inaaninag kung anong ginagawa niya. Ano? At talagang nangilabot ako nun, Sir Kira. Bakit? Nung makita kong sinisip-sip niya yung dugong isinasalin sa matanda. Oh, Parang sarap na sarap siya nun. para siyang witch. Mangkukulam, aswang. Tingin nyo guys, anong klaseng nilalang yun? Sa sobrang takot ko nga, nagtalukbong na lang ako ng kumot. Isiniksik ko talaga yung sarili ko sa kapatid ko. Hanggang sa hindi ko na malayan na nakatulog na lang ulit ako sa takot. Akala ko kanina, ordinary lang siyang multo. Pero yung the way na bakit ginagawa niyang sumipsip ng dugo dun sa sinasalin sa pasyente, parang hindi siya ordinary. Hindi siya multo. Tingnan mo, ang hirap ng buhay tapos ang dami mong binili. Kahit mahirap, hindi pwedeng tipirin ng anak. Para sa kanya lahat yan. Saan ka naman kumuha ng pera? Nagising na lang ako nung makarinig ako ng kaguluhan. Ang daming nurse sa room. Tapos si nanay, iyak ng iyak. Naalala ko agad yung nakita ko nung gabi. Tapos mabilis kong tinignan yung lagayan ng dugo. Ubus na. As in, simot na simot, Sir Kira. Yun lang. Sinubukan pang i-revive si tatay. Pero namatay din po siya bago kami makalabas ng ospital. Yun lang. Awang-awa kami nun sa matandang babae. Kasi Alam nyo, hindi ko tuloy ay lubusang maisip kung siya ba ay aswang o sundo. Ewan, pwede bang sundo na umiinom ng dugo? Pero dahil sa ginawa niya pag-inom ng dugo, namatay tuloy yung pasyente. base sa kwentuhan nila ni Mama, silang dalawang mag-asawa na lang ang magkasama sa buhay. Yung mga anak kasi nila, kanya-kanya na ng buhay. At ayaw din daw humingi ng tulong ni tatay sa mga yon. Kasi minsan na daw silang napagsalitaan ng hindi maganda. Yun lang. Hindi ko Nakakalungkot. alam, Sir Kira. Wala talaga akong ideya kung ano ba yung nakita kong yun. Kung kaluluwa ba, aswang o vampira, o kung ano pa man. Kasi kung kaluluwa man yun, ba't siya umiinom ng dugo? Tama. Diba? Puro pakita at paramdam lang naman sila. Oo. At kung aswang man Baka o vampira, vampira. bakit kami lang ng kapatid ko yung nakakita sa kanya nung time na yon? At hindi sila mama o kahit yung dalawang matanda. Kasi 'di ba pag bata ka pa, very active pa yung third eye mo. So pag bata ka pa, mas attractive nakaka-attract ka ng mga ganun. Mas nakikita mo sila kaysa sa mga may edad na. Kaya siguro sila lang ng mga kapatid niya nakakita. Pero kung titingnan nyo guys, kung sinabi din naman nila dun sa mga matanda, may maniniwala kaya? Maniniwala kaya yung bantay nung
matandang namatay o kahit yung nanay niya maniniwala kaya sa kanila. Baka isiping guni-guni lang nila yun o tinatakot lang nila yung sarili nila. Pero sa tingin ko dapat talaga sinabi nila, no. Pero yun nga, kung sinabi nga nila baka wala ring maniwala. Hindi ko rin maintindihan guys yung feeling, kasi ang gusto kong mangyari na sana maagapan nga ba kung sinabi nga nila doon sa mga matatanda yung kung ano yung kanilang nakikita. Kawawa naman. Ewan ko talaga, Sir Kira. Di ko po talaga alam. Hanggang ngayon na matanda na ako, tanong pa rin niya na hindi ko masagot. Hirap naman talaga sagutin yan. Kahit kasi sa dami na ng stories na napakinggan ko, na merong iba't ibang uri ng nilalang na kampo ng kadiliman, wala pa rin talaga akong naririnig na kagaya nung nakita kong yun. Baka po merong nakakaalam sa inyo o naka-experience na din ng kagaya nito. Sana may makuha akong sagot. Yun lang, Sir Kira. Salamat po. God bless. So yun guys, I hope nagustuhan ninyo yung ating pinakinggan na stories. Bali 2 o 3 stories na napakinggan natin. So medyo mahaba-haba pa ang lakbayin. So sa part 2 na natin pakikinggan yung iba pang stories ng nginig. So dito, ang pamagat niya ay Ospital at Pasyente. Sa mga gusto pang makinig ng stories na ito, click nyo lang yan sa inyong YouTube channel, Ospital at Pasyente by Nginig. Thank you!